May tahimik na adiksyon na dumadaloy sa puso ng mga introvert, ang adiksyon sa minimalism. Habang ang mundo ay sabik sa mas maraming ingay, mas maraming tagasunod, mas maraming atensyon, ang mga introvert ay sabik sa mas kaunti. Hindi sila adik sa pag-iipon, mas gusto nila ang kalinawan. Para sa kanila ang minimalismo ay hindi uso o disenyo. Ito ay kanlungang psikolohikal. Bawat malinis na espasyo, bawat oras ng katahimikan, at bawat desisyon na lumayo sa kaguluhan ay isang anyo ng tahimik na pag-aaklas laban sa labis na stimulation. Para sa mga introvert, ang minimalismo ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kaunting bagay. Ito rin ay tungkol sa pagprotekta sa kapayapaan, paglimita ng enerhiya, at pagmaster ng sining ng pagiging makapangyarihan nang hindi kailangang maging maingay. Narito ang mga dahilan kung bakit nakaka-addict ang minimalism para sa mga introvert. Number 1, dahil ang tunay na kapangyarihan ay marunong magbawas, hindi magdagdag. Ang mga introvert na addict sa minimalismo ay hindi naghahabol ng marami. Hindi sila naaakit sa labis, tulad ng mga sobrang damit, sobrang atensyon, at sobrang pakikihalubilo. Alam nila na ang tunay na lakas ay hindi nakatago sa dami ng pag-aari o sa dami ng nakakakilala sa kanila. Ito ay nasa kakayahang tanggalin ang lahat ng hindi kailangan. Habang ang karamihan ay nalulunod sa mga kalat, emosyonal man o pisikal, ang mga introvert ay patuloy na nagbabawas. Binubura nila ang ingay, pinapahina ang mga distraction, at pinapadulas ang daloy ng kanilang enerhiya. Sa bawat bagay na tinatanggal nila, tumitindi ang kanilang focus, tumatalas ang kanilang intuition, at lumalakas ang kanilang kontrol sa sarili. Ang minimalismo para sa kanila ay hindi simpleng estilo. Ito ay disiplina ng kaluluwa. Isang uri ng tahimik na lakas na nagsasabing, hindi ko kailangan ng sobra para maging sapat. At sa mundo kung saan ang lahat ay nagpapakita ng marami, ang mga introvert na marunong magbawas ay nagiging pinakamakapangyarihan dahil sila lamang ang may tapang mamuhay ng kaunti. Number 2, dahil kapayapaan ang kanilang pinakamahal na pag-aari. Para sa mga introvert, ang katahimikan ay hindi kakulangan. Ito ay yaman. Habang ang karamihan ay nag-iipon ng mga gamit, karanasan at atensyon, ang mga introvert ay nag-iipon ng kalinawan. Sa bawat simpleng espasyo, nakikita nila ang kanilang tunay na sarili. Sa bawat oras ng katahimikan, nararamdaman nila ang kalayaan na hinahanap ng lahat, ngunit kakaunti lang ang nakakakamit. Ang minimalismo sa kanila ay hindi simpleng dekorasyon. Isa itong sagradong disiplina. Kapag mas kaunti ang pag-aari, mas kaunti ang obligasyon. Kapag mas kaunti ang gulo, mas malalim ang paghinga. Kapag tahimik ang paligid, bumabalik ang koneksyon sa loob, doon kung saan totoo at hindi peke. Hindi nila hinahanap ang ingay na dulot ng mga tagumpay. Hinahanap nila ang kalinawan ng isip na dulot ng katahimikan. Dahil alam nila na ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa paghahabol. Ito ay nakukuha sa pagbitaw. Number 3, dahil sobra ang ingay ng mundo. Sa mundong lasing sa atensyon, ang bawat tunog ay nagiging trap. Notifications, trending post, mga opinyon ng lahat, parang walang pahinga. Para sa isang introvert, bawat tunog ay parang maliit na pag-atake sa kanilang nervous system. Kaya't hindi kataka-taka kung bakit sila humahantong sa minimalismo. Ito ang kanilang uri ng tahimik na pagtatago. Isang lihim na pugad kung saan walang makakaabot sa kanila. Ang isang minimalist na espasyo ay hindi lang simpleng tahimik. Ito ay parang simbahan ng isip. Walang labis, walang panggulo. Dito sila muling nagkakaroon ng enerhiya. Parang cellphone na sinaksak sa charger matapos maubos ng mundo. Ang minimalismo ay nagiging sandata nila laban sa sobrang input. Sa bawat espasyong malinis at tahimik, muling nagiging malinaw ang mundo. At sa kalinawang yon, naririnig nila ang boses na pinakamahalaga. Ang sarili nilang boses, hindi ang ingay ng iba. Number 4, dahil gusto nila ng malalim, hindi ang marami.
Habang ang karamihan ay nag-a-absorb at kumukuha ng lahat ng makita nila, ang mga introvert ay pumipili lamang ng ilan. Ngunit bawat isa ay may kahulugan. Hindi sila namumuhay sa collect and display mentality. Sa halip, pinipili nilang pangalagaan lamang ang mga bagay o tao na may saysay. Para sa kanila, ang lalim ay mas mahalaga kaysa sa lawak. Hindi nila kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan lang nila ng koneksyong totoo. Hindi nila kailangan ng 10 kwarto. Ang mahalaga ay may isang lugar kung saan tahimik at sila lang. Hindi nila kailangan ng maraming palabas. Sapat na ang isang sandaling totoo. Ang minimalismo ay hindi simpleng paraan ng pamumuhay. Ito ay salamin ng kanilang kaluluwa. Simple pero makabuluhan. Tahimik pero matindi. Kaunti pero totoo. Number 5, dahil sila ay sensitibo sa enerhiya. Ang mga introvert ay may kakaibang radar. Ramdam nila ang enerhiya ng bawat tao, lugar o bagay. Kapag magulo ang paligid, parang nasasakal sila kahit walang nagsasalita. Kaya't natural sa kanila ang pagnanais ng kaayusan, ng kalinisan, ng simplicity. Hindi nila sinasadyang maging minimalist, sadyang dinidikta ito ng kanilang sistema. Kapag masyadong masikip, masyadong maingay o masyadong marami, tila unti-unti silang nauubos. Kaya tinatanggal nila ang mga bagay na nagdudulot ng kaguluhan. Hindi dahil uso, ngunit dahil kailangan. Kapag malinis ang paligid, gumagaan ang isip. Kapag maaliwalas ang espasyo, humihinga ang kaluluwa. Sa tahimik na simplicity ng kanilang mundo, nararamdaman nila ang enerhiya na kalmado, magaan at tunay. Ang minimalismo para sa kanila ay hindi lang basta trend. Ito ay kaligtasan. Number 6, dahil mas gusto nila ang kontrol kaysa sa ingay. Habang ang iba ay takot maiwan o mawalan, ang mga introvert ay kalmado sa gitna ng kakulangan. Para sa kanila, ang kakayahang hindi kailangan magmay-ari ng lahat ay isang uri ng kapangyarihan. Minimalismo ang kanilang paraan ng pananatili sa kontrol, ng emosyon, ng oras at ng direksyon ng isip. Bawat bagay na tinatanggal nila ay hindi kawalan, kundi pag-ako ng desisyon. Kapag sinabi nilang hindi, hindi yun pagtanggi sa mundo. Yun ay pagpili sa sarili. Kapag pinili nilang huwag bumili, huwag sumabay o huwag makiblend, hindi yun kawalan ng interes. Yun ay patunay ng disiplina. Sa mundong puno ng ingay at impulsive decisions, ang tahimik na pagpili ng mga introvert na magpigil ay revolusyonaryong lakas. Ang hindi nila pagsasalita ay mas malakas pa sa sigaw ng karamihan. Number 7, dahil mas malinaw nilang naririnig ang sarili kapag tahimik ang mundo. May mga sandaling tila humihinto ang oras para sa isang introvert kapag ang paligid ay payapa at ang isip ay malinis. Doon sa pagitan ng katahimikan at kalinawan, muli silang nakakabalik sa kanilang sarili. Minimalismo ang daan patungo sa ganitong kalagayan. Kapag wala ng sobra, kapag wala ng magulo, doon muling nagiging buo ang kanilang pagninilay. Dito nila maririnig ang mga tanong na matagal nang nakatago at masagot ang mga bagay na matagal nang binabaliwala. Habang ang iba ay nakikinig sa mundo para magpasya, ang mga introvert ay nakikinig muna sa loob bago kumilos. Dahil alam nila ang mga sagot na hinahanap ng lahat ay matagal nang nandun. Kailangan lang ng tahimik na espasyo para marinig. At number 8, dahil ang pagpapasimple ay isang anyo ng rebelyon. Sa panahon na itinuturing na sukatan ng halaga ang dami ng mga followers, branded na mga gamit at magagarbong mga experience, ang pagpili ng kaunti ay isang tahimik ngunit matinding pahayag. Ang mga introvert ay bihirang sumigaw ng kanilang paniniwala, ngunit sa simpleng paraan ng pamumuhay nila, malinaw ang kanilang mensahe. Hindi ko kailangang sumabay para maging buo. Ang minimalismo nila ay isang uri ng pag-aaklas laban sa mundo na puro palabas. Habang ang iba ay nagpapakita para mapansin, sila ay tahimik na nagiging kakaiba. At sa pagiging kakaiba na yon, sila ang tunay na nagiging kapansin-pansin. Ang simpleng pamumuhay nila ay hindi kawalan ng ambisyon. Ito ay tanda ng mataas na kamalayan. Dahil sino pa ba ang mas makapangyarihan sa isang taong marunong maging masaya kahit wala ang lahat? Sa huli, ang adiksyon ng mga introvert sa minimalismo ay hindi simpleng pagpili sa kaayusan. Ito ay tahimik na pahayag ng kamalayan.
Habang ang mundo ay nauuhaw sa higit pa, sila ay kontento na sa kakaunti. At doon nagmumula ang kanilang misteryosong lakas. Sa bawat bagay na tinatanggal nila, mas lumalawak ang kanilang loob. Sa bawat katahimikan na pinipili nila, mas lumalakas ang kanilang presensya. Ang minimalismo ay hindi pagtakas sa buhay. Ito ay pagdidisiplina sa kaluluwa. Ito ang sining ng pagbitaw upang makamit ang kapayapaan. Ang tapang na mamuhay ng hindi sinusukat sa dami. At ang katalinuhan na makakita ng halaga sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil para sa mga introvert, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang pag-aari nila, kundi sa kung gaano sila kalaya mula rito. At marahil, yon ang pinakamalakas na anyo ng kapangyarihan, ang kakayahang maging buo kahit walang sobra. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na tungkol sa worst decision ng mga introvert ang mabilis na pagpapatawad. Shoutout kay 1281. Sabi niya, di ako makadecide kung forgive and forget or forgive but never forget. Sa second ako mostly naniniwala. Pag nagpatawad at maaalala ang ginawa, nagiging cautious ako sa ganung tao na baka uulitin. Mostly inuulit nila pero sa ibang gestures naman na hindi halata pero halata sa akin. Iniiba lang ang actions pero same result. Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP, good evening. Hindi po ako basta-basta nagpapatawad or kahit magpatawad man ako, hindi ibig sabihin limot ko na ang sakit na ginawa nila sa akin. Kaya hindi ako nagpapatawad unless nakikita kong bukal sa kalooban nila ang paghingi ng tawad. Matigas ang kalooban ko pagdating sa pagpapatawad. Sakaling pinatawad ko na sila, parang hangin na lang sila sa harapan ko. Iwas na rin ako para sa katahimikan ko. Maraming salamat po Sir AP. Stay safe and God bless us all." At ayon naman kay Missy SN, "Good day po Sir AP. This applies to me po. Kaya po pakiramdam ko inaabuso na ako ng ibang mga tao sa ugali kong madaling magpatawad sa mga hindi tamang ginagawa nila sa akin. God bless po Sir AP. Watching from Canada." At shoutout din kila Pilipinas Update, Annalyn Granada, Love Songs, Kay Molino, Crisanta Melchor, Kalayaan Kapayapaan, Junjun Perang, Arky Vlogs, Norman Losabia, The Elusive One, Ramlat, Jola Short Video, Kati, Krish Lucero, at kay Rosalie Rosales. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit matagal bago magpatawad ang mga matalinong introvert? Panoorin mo sa video na to.